Sound check. Good morning! Ayun, praise the Lord. Isa pong karangalan pong muli na makasama ko po kayo, makapagbahagi po ng kabutihan at mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Ako po ay kapamilya ng Win Calamba. Praise God. At isang napakagandang pribilehiyo po na sa bawat uwi ko, nakakapagbahagi po ako ng salita ng Panginoon. Alam niyo po doon sa Saudi Arabia, patago-tago kami. Ngunit sa kabutihan po ng Panginoon, nandoon palagi ang kanya pong pag-iingat. Kaya po sa umaga pong ito, hindi ko na po patatagalin. Sapagkat excited na rin po talaga ako na ma-share itong salita ng ating Panginoon. Are you excited to hear the word? Amen, amen. So, ngayong umaga, sapagkat ang ating pong tema is about relationship, I'd like to share, siguro, lagi niyo po itong naririnig sa mga graduations, lagi niyo naririnig ito sa mga Thanksgiving, yung Psalm 23. Psalm 23. Lagi natin kinukot ang Psalm 23. But malimit po, ang Psalm 23, nabibigyan lang po, hindi po nabibigyan tuon ng diin ang ibig sabihin ng Psalm 23. So marami pong tao, nire-recite pa nga ito, yung Psalm 23. But yung salita po ng marami pong hindi po nananamnam yung kapangyarihan ng Psalm 23. Kaya mayroon nga pong church ng Psalm 23. And ano ba ang kompletong formula ng Psalm 23? So, bigyan po natin ito ng diin sa umaga pong ito. Basahin lang po natin, kukunin ko lang po yung Psalm 23 verse 5, kung saan po ito po ang kukunan po natin ng atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Sabi po rito sa Psalm 23 verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows." Kaya po, pinamagatan ko po siyang position for overflowing. Everyone, gusto po rito na gustong mag-uumapaw ang atin pong pananampalataya, pagsamba sa ating Panginoon. Sino po nagnanais dito? Iba po yung sinahod mo lang, pero iba po yung nag-uumapaw ka. Amen? Iba po yung nakinig ka lang, na kontento ka, pero iba yung paglabas mo, kinikwento mo pa rin yung naririnig mo. Amen? Dahil nag-uumapaw ka. So, tayo po muna ipanandali ang yumuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang nagbibigay buhay, kalakasan, siyang nagbibigay ng pag-asa sa iyong mga taong nalulumbay, sa mga anak mo, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, minsan lumalakad sa kawalan. Kayo, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng pag-asa at sa umaga pong ito, handa po ang aming mga puso na pag-umapawin mo. Handa po ang aming buhay, O Diyos, na ilagay mo sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, pang-espiritual na pangangailangan, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, binubuksan po namin ang aming puso, ang aming kaisipan, aming buong pagkatao. At sa iyong lingkod, Panginoon, wala po akong kakayanan, ngunit, Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Mangusap po kayo, Panginoon, gamitin mo lamang ang lingkod mong ito bilang iyong daluyan ng iyong mga salita, daluyan ng iyong pagpapala. Nalalabas kami sa bulwagang ito, Panginoon, bit-bit namin ang ngiti, bit-bit po namin ang kagalakan na nag-uumapaw sa puso po namin. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So lahat nga po ng pinagpala ng ating Panginoon ay pumalakpak ng pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Praise God. So dito po, sabi po ng salmista, "The Lord is my shepherd." Ang akala lang po natin, para pong ang shepherd na ito ay napakamahinahon, malambing, maamo. No? Maamo. Ngunit, when we describe more deeper ang Psalm 23,
Sabi doon, ang aking pastol na siya nag-iingat, noong sa teksto po ng, sa teksto po, sa kapanahunan, noong si David po ay nagpapastol, nauunawaan niya ang salitang pagpapastol. Madaling salita, nandoon po ang kanyang pagpuproteksyon sa kanya pong mga tupa. Nandoon ang isang pastol na nakabaluti, dala ang kanyang sandata, dala ang kanyang tungkod at ang kanyang pamalo. No? Merong isang tungkod at may pamalo. Iba po yung tungkod at pamalo, yung rod and staff. Mamaya pag-uusapan po natin. So doon po natin maunawaan na kung paano po dinidescribe ni David na sabi niya, "The Lord is my shepherd." Kung ang aking Panginoon ang aking pastol, hindi lang po siya maamo na siya'y katabi ko. Bagkos, siya ang aking Panginoon, protector, na ako'y kanyang kinakanlong. Ako'y kanyang nilalabayan at ako'y walang makakalapit sa akin ng mga anumang danger o anumang mga kapahamakan o anumang pwedeng makapanira sa kanya. So, dinidescribe ni David ng salmistang ito, dinidescribe niya na the Lord is my shepherd, na wala siyang ibang alalahanin. Ano? Hindi ako mag-aalala sapagkat itong shepherd ko na ito, bago pa man ako magutom, pakakainin niya ako. Amen. Sino ho dito nag-aalala na magutom? If the Lord is your shepherd, ito rin yung sasabihin mo, Panginoon, hindi ako mag-aalala na magutom. Kasi ito yung sinasabi sa salita mo. Kung ikaw ang aking pastol, di ba, sino dito yung mga pet lovers? Yan. Di ba, bago pa man umiyak yung pusa mo, bago pa man tumahol yung aso mo, nakabili ka na ng feeds, nakabili ka na ng pagkain, may vitamins pa, may kumot pa, binabalutan mo lahat. Bibilhin mo lahat dahil ayaw mo siyang mahirapan, ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo magkasakit. So ganito po ang pagka-describe ni David sa kanya pong Panginoon. Ang Panginoon po natin. Amen. So, kung maunawaan lang po natin ang biblical context ng Psalm 23, ang sabi po rito kung paano niya po kinakarakterize ang Panginoon. Napakalalim po ng kanyang descriptions. Sabi po rito, hihimay-himayin na po natin ang Psalm 23. Sabi po dinidescribe po ni David, kasi noong kapanahonan po niya sa 1 Samuel chapter 17, kapanahonan po ni David na siya po ay nagpapastol, alam na po niya kung paano patayin yung mga lobo, yung mga tegre, yung mga sumisila sa kanyang mga inaalaga ang tupa. So nakikipaglaban na siya at naunawaan niya kung paano po ingatan ang kanya pong pastol. So ganito niya pong inilalarawan kung paano din po siya iniingatan ng kanyang Diyos. Kaya nga po si David is a man after God's own heart. Dahil alam niya, naunawaan niya kung paano niya kinikare yung kanyang alaga at kung gaano siya inaalagaan ng kanyang Diyos. Amen. Excited na po ba tayo? Mukhang sige lang po, pag matulog kayo, mamaya mayroon tayong rod and staff. So when David, noong siya po ay, sabi niya doon sa verse 1, no, sa verse 1, napakaganda noong kanyang pagka-illustrate niya po sa verse 1. I shall not want. Sabi niya sa verse 1, I shall not want. Si David po, sinasabi niya doon, hindi niya po sinasabing material things itong kailangan niya. Na wala na po akong kakailanganin pa. But pag sinabi niya pong I shall not want, it is fulfilling my purpose. Fulfilling my purpose. It means that sa Hebrew word, sabi niya, I'll lack nothing. Wala na po akong kakailanganin pa. Hindi na ako maghahanap pa ng kung ano pa na siyang magkapagpasaya sa aking sarili.
Ikaw, Panginoon, sapat na sa akin. Amen. So, sino pa po ang nag-worry pa rito? Meron pa po. Mamaya, aalisin pa po natin. Baka meron pa po natitira. Bukas, naiisip ko, wala akong pang bayad sa kay ganito. So, mamaya, alisin natin. No? Unti-untiin natin. Sa Hebrew word, sabi niya, I will not lack. Ito yung kanyang fulfillment sa kanyang buhay. Think about every time na nag-worry tayo sa mga bagay-bagay. Pamasahe, pambayad sa matrikula, pambayad sa utang, negosyo na nalulugi, pera na nawaldas, o ang daming problema. No? So, iniisip natin lagi. Pero ang sinasabi po dito sa Matthew 6:26, sino po nakakaalam? Matthew 6:26, sabi niya doon, kung napapakain ng Panginoon itong mga ibon. No? Kung pinapakain ng Panginoon itong mga ibon na hindi naman po sila talagang nagtatrabaho. Hindi sila nananalangin. Ikaw pa kaya na Kristiyano, anak ka ng Diyos, ibinigay na ang kanyang buhay para sa iyo. Napako sa krus para sa iyo. Tinanggal niya ang iyong kasalanan, inilagay sa kanyang katawan. Ang iyong kahihiyan, ang lahat ng ating karumihan, inako ng ating Panginoon, nilagay sa kanyang katawan at ibinayubay doon sa krus. The exchange of identity that Christ is, righteousness of Christ is in you, and our shame and sin is imputed in Christ. Meron pa pong nag-aalala. Kung nagawa po ng Panginoon na ibigay ang kanyang buhay para ikaw at ako ay tubusin sa lahat ng ating karumihan, kasalanan, ano pa kaya yung pagkain lamang? Ano pa kaya yung bukas natin? Ibinigay na ng Panginoon ang lahat. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Say hallelujah! Hallelujah to the Lord. Amen. Think about. Kaya nga po, pag sinabi natin, wala, problema na naman, bukas, ano kaya ang amin na namang iuulam? Sarap naman kasi lagi pag-uusapan pagkain. Kasi laging kumakain na nga lang ang pinag-uusapan, ano na naman ang kakainin mamaya. Kumakain pa lang yan. Pero ang pinag-uusapan ay pagkain na naman. So, dito po sa verse 2, nung sinabi po ni David, when God is your shepherd, you can rest upon God. Pwede mong ibigay lahat ng iyong mga pangamba. Pwede mong ibigay sa Panginoon ang iyong mga pag-aalala. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya ang may pinakamagaang pamatok. Amen. Na kaya niyang buhatin lahat ng ating kabigatan. So sa mga nabibigatan, sabi ng ating Panginoon, and you can lie down. Alam niyo po, ang isang tupa, kaya pala binanggit ng salmista na kinumpara tayo sa isang tupa. Kasi ang tupa po, ang karakter ng isang tupa, pag siya po may nakakaranas po siya ng panganib, hindi po yan nakaka-rest. Nakatayo lang siya, nakaganon lang. Nakatayo lang siya, iiling-iling, titingin-tingin ng ganyan. Dahil mayroon siyang inaalalang panganib. Or pag mayroon po siyang nagugutom, hindi rin po siya nakakatulog. Hindi siya nakaka-lie down. Kaya po, dito, dinescribe ni David, nasabi dito, sheep only lie down when he feels completely safe. Nakakatulog lang siya pag kompleto na nararamdaman niya na wala nang panganib, walang pangamba. Kaya nga po pag sinabing, the Lord is my shepherd, wala na akong alalahanin pa. Hindi na ako mangangamba. I can rest upon Him. Pwede na akong mag-lie down, wala na yung nervous ko. Hindi na ako kakabahan. Pero bakit po tayo natataranta? Minsan, konting problema, nadadala tayo at minsan ayaw na nating sumamba.
Or minsan, pag nakarinig tayo ng parang panganib, masyado tayong nangangamba. Alam niyo po, pag panganib, pag pinag-uusapan, galing po kami sa Saudi Arabia. At doon ko po nasaksihan yung nagliliparan pong missile. Doon ko po nasaksihan yung pagka tumunog po ang cellphone, nag-warning, talagang maingay yung warning eh. Yung kaba ng dibdib mo, sumasabay doon sa warning. Yung kaba ng dibdib mo na, iisipin mo, ano lang tong plot namin? Kahit konkreto yan, tumatagos yung kanilang missile sa mga malaking bundok, yung flat namin, ano lang yun? Konkretong maliit. Sabi na, aantayin mo na lang siyang lumapag. Alam niyo po yung kaba na, makakauwi pa ba ako sa Pilipinas? Pero alam niyo po, pagka nasa Panginoon ka, sinasabi mo, Panginoon, kayo po ang siyang aming tanggulan. Kayo yung aming shield. Ang ginagawa pa nga nung iba, pagka tumunog yung alarm, lumalabas pa at nanonood. Akala may fireworks. Pero noong minsan po na sumabog po yung missile, napakalapit lang sa camp namin. Patulog pa lang ako that time, then nag-alarm. Nakita ko na kaagad yung isang missile, halos, sabi ko parang dito talaga naka-point sa amin. Nung parating na malapit na sa amin, biglang may nag-intercept. So na-intercept. Maya-maya, mayroon na naman. At nakita ko na nag-apoy na yung kung sino nakakaalam sa sabik. Yung sabik, pinakamalaking oil depot. Sumabog. At nakita ko na yung apoy, sobrang taas. Nagliwanag yung buong Jubail. So ganun po katakot. At yung yanig ng lupa, yumayanig sa lakas ng pagsabog. So, pagka wala ka pong Panginoon, sasabihin mo, uwi na ako. Pero paano? Wala namang eroplanong lumilipad. Hindi naman pwedeng tumakbo ang eroplano. Kaya nga po, pahirapan po yung mga nagre-repatriate kasi hindi pwedeng mag-byland, napakalayo. Ang takbuhin, napakalayo. Ano? Pupunta pa ng itatakbo doon sa Oman para maisakay sa eroplano. Napakalayo po ng travel po noon. So, purihin po ang Panginoon kasi kahit po may missile na lumilipad, yung gawain po ng Panginoon, wala pong makakahadlang. Amen! Wala pong hadlang. Kaya tayo dito sa Pilipinas, na malaya, walang missile na lumilipad. Malaya tayo nakakapalakpak. Hindi nag-aalala na baka may huhuli sa iyo sa labas. Hindi ka pwedeng mag-live on Facebook. Hindi ka pwedeng mag-picture-picture. Dito po, napakalaya po natin. Kaya wag po nating limitahan ang ating Diyos sa pagpupuri sapagkat siya po ay unlimited God. Kaya po yung pagka pinuri mo ang Panginoon ng hindi nalilimitahan, unlimited din yung pagpapalang ipagkakaloob niya sa atin. Amen. Sino pong gusto rito ng pagpapala na unlimited? Amen. Praise God. Sa verse 3, sabi po rito sa verse 3, nireveal po rito kung ano yung entire, sabi dito, He restore my soul. Napakaganda nun. Kung paano po nire-restore yung ating pong kaluluwa. Pag sinabi pong restore my soul, hindi lang po niya sinabing ano ba yung nawala sa akin na maaring marami akong nakaligtaan sa ministeryo, maaring marami akong mga pagkukulang sa aking paglilingkod, o maaring ako'y nanlupaypay sa aking pong paglilingkod. O maaring talagang nawala na ako ng gana sa pagsamba. Mayroon ba rito na nawala na ng gana? Na kayo na lang. Kayo na lang kasi dami ko rin namang dala-dalang problema eh. Pero sabi dito, He restore my soul. The Hebrew word restore means to turn back or to retrieve. Binabalik ang mga bagay na yung
yung mga nawala sa ating buhay? Ano ba yung mga naging dahilan? Bakit tayo nanghina? Maaring ito ba'y trabaho na opportunity ba na napakaganda na sana pero hindi napasayo? And then ito ang naging dahilan para ikay manghina. O negosyo ba na nalugi? Tapos ito na yung dahilan na ayaw mo na sa paglilingkod. O opportunity ba na napakaganda na sana pero matagal mo nang ipinanalangin tapos hindi na pa sa'yo. No, parang nag-fail ka pero hindi failure yon. Dahil ang ating Diyos, mayroon po siyang nakatakdang panahon sa kanyang kapanahunan. Amen? Kaya maaring ang tingin natin, bakit lagi nakasarado yung pinto para sa akin? Pero bakit inisinasara ng Panginoon? Sapagkat hindi talaga para sa iyo yung pinto. Dahil pag binuksan mo yung pinto, maaring yun ay kapahamakan. At mayroon palang pinto doon na maaring sinasabi mo, ay, ayaw ko niyan. Hindi maganda ang kanyang panlabas. Pero maaring habang tinitingnan mong pangit sa kanyang panlabas, inaayos na pala ng Panginoon yun nasa loob. Dahil yun ay inihanda ng Panginoon, dahil yun ay perpekto para sa iyo. Amen. So kung ikaw ngayon, maaari sinasabi mo, ang tagal ko na itong ipinapanalangin eh. Ang tagal ko nang hinihingi. Bakit hindi pa binibigay sa akin? Pero yun pala, inihanda na pala ng Panginoon ang mga bagay na maganda para sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. I-restore ng Panginoon yung mga bagay na nawala sa iyo. So look at the restore of Peter. Di ba si Peter, ilang beses niyang pinagkanulo ang ating Panginoon. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Binigyan siya ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yun, sinasabi ng ating Panginoon, Peter, do you love me? If you love me, feed my flocks. Pwede mo bang pakainin mo yung aking mga tupa? So minsan po sa ating failure, na minsan sabi natin, ay wala, hindi yan gumana sa akin, maaring ang dami kong nagawang kamalian, ang dami kong failures. But that failures maybe, that is your great testimony. Maaring yung sinasabi mo, yung kapalpakan mo, ay yun pala ang magandang testimonya na may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya si Peter, doon sa kanyang kapalpakan, na dininay niya ang Panginoon 3 times, ginawang naging testimony at nagiging ministeryo ni Peter. Amen. So maaari yung kapalpakan natin, maging ministeryo din po natin. Ako po, ang dami kong kapalpakan. At yung kapalpakan na yun, doon ko pala nakita, napakabuti ng Diyos sa aking kapalpakan. Amen. Sabi nga po doon sa inawit natin, God give us a chance, and a chance. Ang dami niyang binibigay sa ating mga chances. Kasi gusto ng Panginoon, magkamali ka man, anak, balik ka lang sa akin. That is grace. That how good God is. Yung grasya mo ng ating Panginoon, kahit ilang beses tayong pumapalya. Alam niyo po, tayo'y mga Kristiyano, lumalakad po tayo sa lakbayin ng ating pananampalataya. At yung lakbayin ng ating pananampalataya, minsan dumidilim eh. No? Nawawala ng ilaw, malabo ang ating paningin. At minsan sa lakbayin ng ating pananampalataya, minsan natatalapid po tayo, nadadapa. At sa pagkadapa po natin, minsan hindi natin kayang bumangon. Itatayo ka pa rin ng Panginoon. Amen! Or minsan, mayroong mga hadlang sa ating dinadaanan. May mga barriers. Pero alam nyo, ang gagawin ng ating Panginoon, hawiin. O minsan, nawawala tayo doon sa linya. Nawawala ho tayo, minsan nalalaglag. Pero walang humpay, walang tigil ang Panginoon. Aakayin ka, anak, balik ka rito. Amen. Praise God. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw nanghihina, sinasabi mo, ang dami ko Lord na pagkakamali, ayaw ko na, huwag kang gumibap. It's time. Sasabihin ng Panginoon, I am the light to direct your path straight.
Ibabalik kita ulit, tatayo ka dyan. That is grace. Iilawan kita, ako ang ilaw, tatanglawan kita. Hindi ka mawawala sa iyong lalakaran. Hallelujah. Verse 4. Okay lang ba sa inyo mag-overtime? Verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death. Ito yung lagi nating naririnig pagka yung kapahamakan ang pinag-uusapan. Pero sabi po rito ni David, hindi lang nyo sinasabi na tayo po minsan lumalakad doon sa dark times natin. Na minsan malabo, wala ka makita. Parang yung mga pinapangarap mo, yung mga goals mo, malabo, parang hindi matupad. Yung mga mitiin mo, even sa ministry mo, parang ang labo. Pero sinasabi dito, habang tayo po'y lumalakbay po sa kawalan, o minsan malabo ang ating tinatahak, dito po ipinapakita ng ating Panginoon na I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba sa gawa ng kaaway na siyang sumisira sa iyo, na siyang nagiging hadlang para ikay tumigil. Ang sabi ni David, ito yung sinasabi niya, switch ko na yung aking sasabihin. Okay. He's talking from God to the second person, Jesus Christ. Ang sabi niya, sinabi ni Pastor kanina laging nasa tabi natin ang ating Panginoon sa mga panahon na ikay nanghihina. Amen. Doon sa footprints in the sand, sa panahon na sinasabi mo, Panginoon, hindi ko na kaya. Buhat-buhat ka na ng Panginoon. At siya na yung nakakarga sa'yo. Dahil hindi mo na kaya. Sinasabi na, as long as you can, He wants. Hanggat kaya mo pa, sinasabi mo, oh Lord, kaya ko yan. Hindi mo nagagawa ang Panginoon kasi kaya mo sa sarili mong kakayanan. Pero pag sinasabi mo, Lord, I'm broken, ayan yung sinasabi doon, hindi ko kaya, Lord. Kasi dumidepende ka sa Panginoon. It means that you are totally dependency upon His grace. Wala kang ibang inaasahan. Lord, tanggalin ko na itong aking sariling kayabangan. Tanggalin ko itong sarili kong karunungan kasi ikaw lang dapat ang maghari sa buhay ko. Kaya nga po yung kantang maghari ka, pag sinabi po natin maghari ka, it means that you are totally surrendered to the King of Kings and to the Lord of Lords. Amen. Pero ilang beses po tayo na tayo yung nasusunod. At pag hindi po nasunod yung ating gusto, nagrereklamo tayo. Amen. Malapit na po, matapos. So dito po sa tekstong ito, si Moses po nung kapanahon na sila po hinahabol ng mga tao ni Pharaoh. At nandoon na po sila, dead end na, wala na sila matatakbuhan. Pero ano ang sabi ni Moses? Be still. Antayin natin, ang Diyos ay gagawa ng himala. At nung kanyang itinaas ang kanyang tungkod at dinawdaw doon sa dagat na pula, ay biglang nahati. At nagkaroon ng daanan na pwede makadaan ang mga Israelita. Yung mga bagay na imposible sa pananaw po natin, ay kayang gawin ng Panginoon na posible. Sapagkat sa Kanya po ay walang imposible. Ang lahat ng bagay sa Kanya ay posible. Amen. Mayroon pa pong nangangamba dito. Hallelujah. In verse 5, ito na po tayo sa ating main text. Sabi po rito, you prepare a table before me, the presence of my enemies. Sa panahon po na parang akala mo wala ka ng kakampi, o sa panahon po na akala mo ikaw yung parang gipit na gipit ka na at wala ka na matatakbuhan. Si Daniel po, naranasan niya to Si Daniel, sino parang nakabasa sa Daniel? No, sa Daniel chapter 6,
Nung siya po, ang daming naiinggit sa kanya. At sinumbong siya kay Darius, the King Darius. Sinabi na, itong si Daniel, ang daming nilalabag na batas. Ang dami, itong taong ito, sumasamba sa kanyang Diyos at nananalangin. So gawa ka ng gumawa sila ng sulat kay King Darius. Lagdaan na lang ng hari na ipagbawal ang manalangin. Ipagbawal ang manalangin. Sapagkat si Daniel po ay nanalangin ng 3 beses maghapon. Ang ginawa ni Daniel, bukas po ang bintana na nakaharap doon sa Israel. Siya po ay patuloy na nanalangin sa kanyang Diyos na buhay. 3 beses maghapon. At nakikita nung kanyang mga kalaban. So natatakan na ni Darius yung kanyang sulat ng kanyang mga kalaban. At siya po ay inilagay doon sa lion's den. Pero alam niyo naman po siguro ang nangyari. Wala po ni kahit galos si Daniel. Kaya po si King Darius na mangha. At ano pong ginawa ni King Darius? Yung mga tao na nagbigay po ng maling paratang kay Daniel, sila ang inilaglag doon sa lion's den at hindi pa man sila nakalapag sa lupa, sila po'y kinain na ng leon. Amen? Ganon po ang ating Panginoon. Pag inuna mo po siya, kahit sa mga bagay na kapahamakan, ay hindi kanya pababayaan. Sino man ang umuusig sa'yo, mapapahiya lamang. Kaya sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Kaya habang yung ating mga kaaway, yung ating mga kalaban nakatingin sa atin, yung mga persecutors natin nakatingin sa atin, pinopromote ka ng Panginoon. Amen? Wala bang palakpak para sa Diyos? Habang kinakantyawan ka ng mga kalaban, inaangat ka at pinagpapala ng Diyos. Kaya itong mga kalaban, sasabihin katulad ni David, may inggit sila sa iyo. Sabi niya, parehas lang naman kami mga kasalanan. Parehas lang din naman kami nagkakamali. Bakit siya? Pinagpapala. Kasi anak yan ng Diyos. Nasa kanya yung grasya ng Diyos eh. So sila ngayon may inggit, sasamba na kami sa Winkalamba. Amen. Sasamba na kami sa Winkalamba. Bakit yung mga taga-Win? Lagi na lang smiling face. Bakit hindi sila tumatanda? Maiinggit sila because of this. Pero dati sinasabi, ang ingay-ingay niya, yung mga born again, sila yung hallelujah, praise the Lord. Sila yung alive. Pinagtatawanan. Pero habang pinagtatawanan nila, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. At doon maiinggit sila sa susunod na mga linggo. Nandito na sila nakaupo sa ating kasama natin dito. Amen! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Woo! Amen. Kaya nga po lawakan po natin yung vision natin. Yung vision po natin, hindi lang po hanggang doon yung tulo. Kaya minsan sinisigawan ko Sinisigaw ko, nilalakasan ko. Kasi yung sigaw ko, yung dapat lampas doon sa kabila. Kasi bubuksan sa susunod na mga taon, bubuksan yung doon sa kabila. May extension. Punong-puno na ang Win Lianas. Hallelujah! Parang hindi excited yung iba. Parang hindi excited yung iba. Sabi nung iba, hindi, dami kasi walang maparadahan doon sa may church. Huwag niyong alalahanin yung maparadahan, God will provide. Mapupuno po yung lugar na yon. Pupunuin ng Panginoon ang kaluluwa. Pupunuin ng Panginoon ng mga taong pinagpala. Amen. Lawakan po natin yung ating vision na ang kalamba po ay magiging born again kalamba. At yung win po, ang win ang gagamitin as an instrument para makilala po na ang ating Panginoon na sinasamba, ang Panginoon ni David, ang Panginoon ni Daniel, ang Panginoon ni Moses, na siyang kayang i-protect, kayang ibigay, at kayang i-provide, kayang i-overflow.
Hindi ka pa ba rin ba nag-uumapaw hanggang ngayon? Kayang i-overflow! Woo! Biro mo, sabi dito, namnamin nyo nga po ulit. He prepared a table before me. Ang Panginoon po nag-prepared ng table para sa'yo. Hallelujah! Pag si Mrs. po nag-prepare ng table, napakasaya na noon eh. Pero ang Panginoon, pag nag-prepare ng table para sa'yo, di po ba? Wow! And you are invited. And then, habang kasalo mo ang Panginoon, you are crowned. Ipinagmamalaki ka ng Panginoon, ito yung anak ko. Ito yung anak ko. Kasalo ko ngayon. Hindi ito adopted child, hindi ito anak sa labas, pero anak ko ito. Bakit? John 1:12. He has given the right to become a children of God. Sino dito binigyan na ng karapatan na magiging anak ng Diyos? Paano yung iba? Wala pang karapatan? Pakitaas na pa ang kamay na may mga karapatan. Paano yung iba? Wala karapatan? Hindi ko nakikita. You have given the right to become a children of God. Anak ka na ng Diyos. Kaya mayroon kang karapatan. Pag nagbukas ka ng refrigerator ng tatay mo, kaya mong kunin lahat ng laman ng loob, laman ng refrigerator. Sapagkat anak ka. Di ba? Binigyan ka na ng karapatan. Pero paano kung hindi ka kilala? At wala kang relationship doon sa tatay. Di po ba? Mahihiya ka eh. Pwede po makahingi chocolate? Isa lang. Di ba? Pero pag sinabi niyang anak ka niya, anak, huwag ka nang humingi. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Yung mga pagpapala na inihanda ko, sa'yo yan. Tanggapin mo na. Amen. Kaya nga sabi doon sa James, until now you are not asking. Hanggang ngayon, di ka pa rin humihingi. Bakit? Kasi hindi natin kilala kung sino yung ating hihingan. Amen. Sabi doon sa salita ng Panginoon, ask whatever you wish and it shall be given unto you. Hingin mo ano man ang iyong maibigan at ibibigay ko sa iyo. Amen. Know your identity. Alamin mo kung ano yung identity mo ngayon. You are in Christ. Amen. Praise God. Tatapos na po tayo. Ayaw niyong pumalakpak. So dito po, sinasabi dito, overflowing cup. Pag sinabi po natin overflowing cup, a shepherd culture cup is overflowed. It means that it's so much. Yung blessing po nag-uumapaw. Or yung blessing po, yung breakthrough, no? Sa ating gawain, ibig sabihin may breakthrough. May impact. Ang Kristiyano po, may breakthrough. Amen. Sa paghayo po natin, pag nakita pa lang, uy, team ng Win Calamba yan. Malakas ang dating. Halika kayo dito, makinig kayo ng salita ng Panginoon kasi ang ipinapahayag, purong kaligtasan, totoong kaligtasan. Amen. Praise the Lord. So yung breakthrough, it is a testimony to become their hope. Magiging pag-asa ngayon, iting testimonya ng mga tao na makarinig ng kaligtasan. So magiging bukas po ang kanila pong buhay para sa lahat. So bago po sa ating pong pagtatapos, ayan, tatapusin na natin. Baka naantok na yung iba. Ngunit mayroon pong inihanda ang Panginoon. Yung pagpapala po ng ating Panginoon, it is overflowing. Amen. Sa ating pong conclusions, therefore, dito po china-challenge tayo ni David. When David challenged us, magnify His name. Unconditional. Dapat, pag sinabi pong magnify, di ba sino nakakita na dito ng magnifying glass?
tayo, may meron tayo salamin kasi di na natin nakikita yung mga maliliit na titik. No? Pag sinabi po natin magnify, hinahanap natin hanggang yung kaliit-liitang pagpapala ng Diyos na hindi natin na-appreciate. Pag sinabi po natin magnify the Lord, minamagnify po natin mula sa kanyang pinakamaliit na nagawa hanggang sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa ating buhay. When you magnify the Lord, you can exalt the Lord. Amen? Sapagkat pag nakita mo ang kabutihan ng Panginoon mula sa maliliit na bagay na ginawa niya para sa buhay mo, hanggang sa pinakamataas na ginawa niya sa buhay mo, kaya mo siyang bigyan ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, at pagluwalhati. Amen. Kasi minsan di natin siya nabibigyan ng totoong pagsamba. Aminin po natin. Minsan ang ating pong pagsamba tuwing linggo lang, kamusta naman po yung ating Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Biyernes at Sabado? Kamusta naman po yung atin pong kagalakan na Biyernes pa lang, magpaplansya na ako. Kasi gusto ko maparangalan yung tatay ko. Kakatagpuin ko yung tatay ko sa araw ng linggo. Yung tatay natin, siya yung sinasabi ni Haring David, lalabayan kanya ng kanyang malabay na pakpak para ingatan ka, proteksyonan ka, pagpalain ka. Amen? Palakpakan niyo po natin ang ating Panginoon. At yung kanya pong grace, yung grasya ng ating Panginoon, which is unconditional, kahit marami tayong mga pagkukulang. At habang po tayo na sa conclusion, can I invite our worshipers, our team, awitan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang sarap magpuri sa Panginoon habang ninanamnam po natin yung kabutihan niya. Yung goodness, greatness ng Panginoon, that although hindi tayo karapat-dapat, mayroon pang ang awit, yung sa yakap, di ba? Na minsan, kahit di tayo karapat-dapat, kaya kang yakapin ng Panginoon eh. Sino naniniwala dito na kaya kang yakapin ng Panginoon sa umagang ito? Sabi mo, Panginoon, marumi ako eh. Ang dami kong pagkakamali, hindi ako karapat-dapat. Sa kabanalan mo, hindi ako karapat-dapat. Pero alam niyo po ang dahilan kung bakit nanaog ang ating Panginoong Jesus? Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi tayo nakakalapit sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran. Ngunit ang Diyos na mabuti, siyang nanaog, nirepresent niya tayo para tayo makalapit sa banal na Diyos. Kaya noong siya'y napako sa krus, binigyan niya tayo ng katuwiran, kabanalan. Kaya yung sinasabi natin na tayo marumi, isang tabi mo yan, alisin mo na yan sa isip natin. Alisin natin sa isip natin na tayo pa rin marumi. Sapagkat nilinis ka na ng Panginoon. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Ibinigay na niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Sa mga nanonood sa online, maaari ngayon mo lang narinig. At sinasabi mo, hindi ako karapat-dapat yan. Marumi ako. Pagtiwala ka sa Panginoon, suko mo ang buhay mo. Hindi bukas, ngayon. Ngayon, sapagkat ang kaligtasan ay hindi po dapat isinaalang-alang. Sinabi nga po kanina sa panalangin na malapit na
ang pagbabalik ng ating Panginoon. At nawa sa kanyang pagbalik, madatnan tayo nakasama doon sa kanyang mga tinubos. We are the church. Yun yung sinasabi dito sa salita ng Panginoon. Hinahanda ng Panginoon ang table para sa atin. Dahil ikaw mismo ang church. Ikaw at ako na binayaran ng kanyang dalisay at banal na dugo. The church. We are purchased by the blood. Kaya yung value mo, sinasabi mo, walang nagpapahalaga sa akin eh. Pero hindi, mahalaga ka sa Panginoon. Kahit sinasabi ng Panginoon, di ba, ang mundong ito ay gapatak lang sa isang malaking timba. Pero saan ka doon? Hindi tayo nakikita doon sa timbang yun. Pero minahal tayo ng Panginoon, higit pa. Higit pa. Sa mga bagay na sinasabi nating mahalaga para sa atin. Kaya yung halaga mo, binayaran niya ng banal at dalisay na dugo ng ating Panginoon. That is your worth. That is your value. Kaya sa umagang ito, kung maaaring sinasabi mo, nanghihina ka, may nararamdaman ka, o nanghihina ka sa pananampalataya, this is the time. Pakita mo, ipagyabang natin sa Panginoon yan. Pagyabang natin sa Panginoon yan. Ihakbang natin dito sa unahan. Sabi mo, Panginoon, mali pala ako sa mga akala ko. Kasi mabuti kang Diyos. Kung ikaw yan, halika na dito, wag mo nang patagalin. Ihakbang mo na yan sa unahan. Maraming mga pastors na magpipray. Habang umaawit po ang praise and worship team. Ihakbang mo na yan ngayon pa lang. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, this is the time. Sige na, ihakbang mo na yan sa Panginoon.